Meron bang mga time na, di ba, nakalista na po siya? Meron pong time na hindi nakakasayaw? Ay, meron. Dahil nga utoy, meron nagkakaasawa na kung minsan, may say nasa abroad na, at kung minsan naman ay nagkakasakit. O, dumaan pa rin ang pagkakataon nga, yan, nag-proxy. Meron mag-utoy nagkaroon ng isang kapitana na nagkaroon ng isang napakalaking aksidente sa kanyang katawan. Ang pinabati ang kanyang kapatid. Wala po tayong, sabagay wala naman po tayong requirements regarding doon sa ganun. Oo naman, dahil nga sa commitment ng family, ay ipinakikilos natin kung pwedeng yung kapatid ang mag-proxy. At hindi naman sinasalungat yun dahil nga nasa puso nila ang paglilingkod. 1953 pa yun. 1953. Biro yung taga-Kuwan, si Mr. Contreras, taga-Bawan. Taga-Bawan. Ang nagawa bagan mga nota. Yun, gayon, nagawa ng music, ng nota. Dahil meron kaming tugtog na binibigay at tapos yung ninonotahan naman niya. Ayun, kaya mahal. Di, yun, meron namang ang ginagawa namin ay yung kinukuha na namin ng video para hanggang katapusan ay nakikita yung video, yung sayaw niya, yung bati niya. Meron naman kaming magtuturo, official trainer ng talagang ng bati. Si Nilian Perez. Ngayon, inihingayin lang ako ngayong... Hindi, sa pool yung, hindi sa pool. Buhat laang noong kami, ako ay bumate. Buhat noong ako ay bumate. Kayo ang bumate noon? Oo. Ay, kuwan, noon ay merong, kumuha kami ng trainer ng pagbati at gawa ng, ako din naman ang president, ay di, kuwan, kami na ang nag-intindi at yun ay may kanya-kanya. May kanya-kanya yung mga tao yun. At saka ang isa pa, kaya yun sila na ang pinapipili ay sa kalakihan ng gastos, ay yun sa pagbati, ay kuwan, yung kanyang binibigyan namin ng pagkakataon na siya ang pumili, na yung kanyang pipiliin, ay yung inaakala niyang hindi, yung tatanggap. Inaakala niyang yung tatanggap, na hindi sila mabibigo at kung halimbawa siya meron mang sabihin na ako naman itulungan ninyo ng kaganoon, ay hindi sila mahihiya at pwede naman yung ganyan. Kaya laang ay lagi niyang gagawin yung very simple ang kanyang damit at kalimitay damit ang ito nakakapagpalaki ng gastos. Yun po ating musika sa pagbati. Okay. Composition po ba ito ng simbahan, ng individual na pribadong tao? Itong pagtugtog sa bati, yan utoy ay ang ginagawa ng mga magulang, sila ay nagpapa-arrange ng isang music piece na pwede itong religious in nature. Siyempre, mga music pieces, yun ipipili diyan na maaaring magandang gamitin sa pagsayaw ng bati. At ito ipina-arrange sa isang arranger. Okay. At ito naman ay nagbabayad naman nga yung, siyempre, yung kapitana, ulang nagbabayad sa arranger. Tulad ko, nung panahon iyon, ay nagpa-arrange kami. 1968, nagpa-arrange kami sa Tagabawan. Pangalan ng basta nagpa-arrange kami, di siyempre murang-mura pa naman unlike now na napakamahal na naman na depende sa panahon di mahal-mahal na ang bayan. Ganun din ang tutugtog dyan utoy na music group ay brass banda ang tumutugtog dito. Kasama po yung banda pag sumasayaw? Yes, pag humihikap yun sa buong bayan, ang banda ang tumutugtog. Yun.
at may prescribed na lugar na babatihan muna. After the pagbati doon sa simbahan, after the 4 o'clock mass, di pagdagit ang una. And then right after the pagdidagit, susundan ito ng pagbati. Pagkatapos noon, so sa maghapon, yung mga bata with the band, kasama sa mga bahay-bahay na may nais magpasaya ng natin. Kung naman sa Maynila noon, tinuruan ng bate. Ang nagturo sa akin ng bate si Mrs. Turalba, asawa ni Ninong Turalba. Yun teacher sa UP noong panahon iyon. Ang sayaw, inabot ko lang ito na nagturo ng sayaw ay si Dr. Ben Ilustre. Benjamin Ilustre. Oo. Hindi siya ay, after him, ay di meron nang nakahilirisiyak sa kanya. Ang malili na si Mrs. Lilian Perez. Si Mrs. Lilian Perez, sa kasalukuyan, siya ay teacher sa Barangay National High School. At present parang siya pa rin. Ay di, ang sabi naman nga ni, parang napapag-usapan din naman nga namin sa meeting, meron nagsasuggest na sa mga susunod na panahon ay mabigyan naman ng pagkakataon yung iba para naman makapag-serve din, at marami din daw namang marunong magturo na mga ganyan. So, at present ito na muna si Mrs. Lilian Perez ang natutoy. At nanutoy pa ay yung pagdagit baga utoy hindi pa gayang permanent ang ating Galilea kung tawagin. Yung kawayan. Oo, doon iniaakyat din yung bata, at talagang doon sa yun ang mga kawayan ganyan, bigayin yung una ikawayan yan. Oo, nagpapagawa niyan ang mayor. Yan, ang mayor, tulong-tulong ang bayan at ang simbahan. Talaga ito tradisyon. Tradisyon dito sa Ibaan na ito hindi na ito mawawala. Hindi na ito mawawala. Ito bahagi ng buhay ng mga taga-Ibaan talaga. At ito talagang pinagdadayo ng mga sapagkat ang iba namang bayan wala nito Dito lang po ba sa Ibaan meron? Ay sa Rosario nagkakaroon na rin. Oo. Nagkaroon na rin sa Rosario, tsaka sa mga ibang bayan yata naman sa Palagay meron na rin. Pero originally, talagang ang alam ko kaya pinagdadayo itong Ibaan ay dahil nga dyan sa pagbating pagbating. Yung pagdagit ay sa palagay ko sa iba't ibang parokya, sa iba't ibang bayan ay mayroon. Siyempre, may kanya-kanya rin lamang procedure. Merong bayan na doon daw sa Rosario, ang dumagdagit daw ay 2 bata. Dalawang daw bata ang bumabati. Oo, bumabati sa Rosario ay 3. Dito naman sa atin ay di isa lang at may 2 squadron. Oo. Ay simulat sa isa diyan gayon dito.
Dito sir sa piyesa na ginagamit natin sa sayaw, ano yung leading instrument na nangunguna sa mga Alto sax po. alto sax? So ano sir, ina-expect mo bukas sa sayawan? Maayos. Ready na ba? Ready na? Ready na. Ready. Maraming salamat Sir Ronald, ating conductor para sa 2011 pagbati. Maraming salamat.